Siguro naman po nakarating na sa inyo at baka maaring nabasa ninyo yung mga lumabas sa pahayagan kamakailan na may kinalaman po doon sa mga patutsada at kritisismo ng pangalawang pangulo. Is this something that you expected, Mr. Congressman? Nakakalungkot kasi lalong-lalo na si VP Sara, parte siya ng administrasyon ni President Bongbong Marcos at nakita naman natin na napakataas ng respeto ng ating presidente sa vice presidente at talagang ipinakita rin naman ni President Bongbong Marcos yung kanyang pagmamahal at malasakit lalong-lalo na kay VP Sara. Actually, pinagkatiwalaan nga niya ito sa isang pinakamahalagang posisyon sa ating pamahalaan, yung hawakan yung Department of Education, na kung saan ito yung nangangalaga sa mga edukasyon ng ating mga kabataan. So, doon pa lang makikita natin yung pagtitiwalang ibinigay ni Presidente sa kay VP Sara. Sa mahabang panahon, Kong, medyo awkward din po yung sitwasyon eh. Alam ko, siguro kayo man din na bahagi nitong administration party, siguro kayo man din ay na-awkwardan dun sa mga sitwasyon dahil when she was still very much part of the administration, may mga polisiya, may mga programa ang kasalukuyang administrasyon na hardly hindi natin marinig yung kanyang komento. But there were instances in the past na may mga grupo, kabilang yung kanyang mga kaanak na hayagan na tumatawag o nagmumukahi doon sa pagpapatalsik sa kasalukuyang administrasyon, nandun yung pangalawang pangulo. Sa ngayon, sir, ano ang damdamin ng mga kasama dati ng pangalawang pangulo, particular siguro kayo, dito sa development na ito? Siyempre nalulungkot kami kasi si VP Sara parte ng unity team na kung saan ito yung partido ng ating Pangulo na sinasabi nga natin na kailangan ng Pilipinas na magkaisa, dapat iisang sagwan lang tayo, isang barko tayo para mapaunlad ang ating bansa. Nakakagulat, nakakalungkot na yung mga masasakit na salita na binibitawan nila sa ating Pangulo, na ang kagustuhan lang naman ng ating Pangulo is paunlarin ang ating bansa at siyempre para matulungan yung ating mamamayan. Siyempre bilang parte ng unity team, nangampanya ako, nangampanya tayong lahat sa tandem ni President BBM at saka ni Vice President VP Sara. So nakakalungkot na nakikita na ngayon tinitira, binabanatan, sinisiraan ng ating pangalawang pangulo ang ating Pangulo ng Pilipinas. Kung malapit na po yung filing ng COC, as a matter of fact, bibilang na lang tayo siguro ng ilang araw. Kung di ako nagkakamali, nasa mga 50 days na lang po. October po yung deadline ng filing ng Certificate of Candidacy. At this point, siguro ngayon din lang na yung battle lines are drawn, maliwanag na. Naghiwalay na yung puti at saka yung dikolor, so to speak. Kumusta po ang mga kapanalig ni VP Sara sa Kamara, considering na yung pong partido ng kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, halos naubos na po. Kung ilarawan nga po ito ng iba, parang empty shell na lang. At ganoon din po yung kanyang local party, yung Hugpong, halos wala na rin pong mga kasama. So at this point, sir, ano ang strength ng pangalawang pangulo diyan sa Kamara politically? So ngayon kasi sa Kongreso karamihan ng mga congressman ngayon talagang sumusuporta sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kasi siyempre nakikita natin na iisa lang naman ang bansa natin. At halos lahat ng mga congressman ngayon talagang nakikita na ginagawa ng ating Pangulo lahat ng kanyang magagawa upang iahon ang ating bansa at tulungan ang ating mamamayan. Ang sa strength ng mga kasama o kapanalig ni VP Sara, siyempre ngayon medyo tahimik dahil siguro nakikita rin naman nila na talagang ginagawa ng ating Pangulo kasama si Speaker Romualdez na talagang ginagawa nila parehas at tinutulungan nila ang bawat distrito, walang pinipili lahat
tinutulungan. So, siguro tahimik sila, no? Hindi sila nagsasalita kasi nakikita naman nila na talaga nagtatrabaho ang ating presidente at si Speaker Martin Romualdez. Teka muna, Kong. Ito bang nangyari po na ito sa tingin nyo ay nagsarado na yung ugnayan ng dating magkasama, ng dating mga magkakasama with this latest development? Sa tingin nyo ba, sir, dun sa wika nga natin, di ba? Sa Central Luzon, ito ba ay nagkasulian na ng kandila? Alam mo, sa totoo lang, umaasa pa rin ako na sana magkabati-bati pa para sa ating bansa dahil isa lang naman ang Philippines, no? Siyempre gusto natin magkasundo sila dahil para natin silang magulang. Meron tayong tatay, meron tayong nanay, ang ating Pangulo, yung ating tatay, ang Vice Presidente, kumakatawan sa ating nanay. Siyempre, ang gusto natin sa ating magulang, nagkakasundo-sundo. Pero sa ngayon, marami na kasing mga salita na nabitawan, masasakit na salita na tingin natin nabitawan, no? Sa side nila VP Sara, talagang masasakit yung sinabi nila sa ating Pangulo at talagang tinutulugsa nila, minsan nagiging personal na. At karamihan sa amin sa Kongreso, nasasaktan para sa ating Pangulo. Ang ating Pangulo naman, tahimik, no? Hindi nagre-react, hindi sila nagre-react, talagang hindi sila nagsasalita dahil talagang, yun nga, dahil ang number one na gusto ng ating Pangulo unity.